Magandang araw sa inyo. This is Joe from Practical Tech and Key Reviews. Pag-usapan natin kung ano ba ang pwedeng alternatibong sistema kapalit ng inyong conventional na power stations. Pero bago ang lahat, hindi ako affiliated at hindi rin ako sponsored ng mga produktong mababanggit sa video na ito. So balik tayo dito sa sistema. Itong sistema na ire-recommend ako ay nakabase sa tatlong aspeto. Kung kinukonsidera nyo ba ang presyo, kung kinukonsidera nyo ba ang portability with regard to weight and size, at pangatlo, kung kinukonsidera mo ba yung issue ng flexibility at pagiging versatile na sistema, pwede mong ikonsidera itong setup na ito. At sa huling bahagi ng video review, titingnan natin ang real-world application nitong power bank from Ugreen as the main source of power. Tatlong aspeto bakit reasonable ang ganitong setup than your conventional power station. First reason, mas mura ito. Sa presyo, nagkakalayo. Yung ganitong power station, around 35,000 pesos without solar panel. Yung ganitong power station, Blue Yeti AC70, hindi ko pa na-unbox, around 28,000 pesos rather. So itong ganitong setup, nasa 8,000 pesos ito. Nabili ko itong solar power na portable setup around 2 years ago, 3,000 pesos. Meron akong nakita sa Lazada from EcoFlow, 60 watts na yan. Ito kasi 30 watts lang. Nasa 3,000 pesos. So napakadami ng options ngayon dahil the technology has already evolved. Marami ng competitor sa market. Just do your research. Itong dalawang power banks naman, magagandang brands ito, no? Again, Ugreen and Anker, very established names sa kanilang industry. Nasa 3,000 pesos itong Ugreen, itong Anker naman around 2,000 pesos. This exact unit may 25,000 milliamperes na capacity, may 145 watts na charging ability na rin. So fast charging na ito, may dalawang USB-C, isang USB-A, mayroong screen to give you the power level. Napakanipis, napakagaan. Nasa 300-400 grams lang ito. Ito namang Anker, kita nyo, sobrang dami ng gasgas dahil gamit na gamit talaga. Kaya I can assure you, very reliable ang ganitong device. May screen na rin, may built-in USB-C, mayroong stand for your phones. Very reliable device. So that's one. No, sa presyo, napakamura. Sa bigat naman, sa weight, nasa 1 kilo lang ito. Itong power station na ito, syempre mas maraming features yan, mas mataas ang capacity, nasa 10 kilo ito. The same thing with the Blue Yeti AC70, nasa 8 kilo. Kahit tanggalin mo itong extra battery, nasa 4.8 kilos pa rin yan. So malayong mas mabigat. Third aspect, bakit lamang ang ganitong setup? Very flexible at very portable and versatile. Kahit maliit yung capacity nitong dalawang power banks, you can actually use this continuously without sacrificing your flow of work. Pwede mo itong gamitin habang nagcha-charge yung isa. Kaya ganun na lang ang setup, kailangan dalawa at the minimum itong setup na ito. Maganda dito sa ganitong solar panel na portable device, mayroon ng 3 ports yan, isang USB-C, dalawang USB-A. Again, just do your research. Marami ng mas magandang solar panels yan, kayang mag-charge hanggang 4 na device. So, nagagamit mo itong device na ito habang nag-charge ito. So, pag naubos na ito, you can just swap these two. Ito naman ang mag-charge with the solar panel. Ito, magagamit mo to with your device sa loob ng bahay. So, hindi magsasuffer yung flow of work mo. Continuous lang. Tuloy-tuloy lang with this setup. Mas mura, mas lightweight, mas portable. Although may mga power banks tayo with an integrated solar panel, hindi ko pa rin nire-recommenda yun dahil number one, hindi pa ganun ka-reliable yung technology at mabagal yung charging speed niya. Nakasubok ako ng ganun, umabot ng 6 na araw bago ma-fully charge yung power bank itself. Literal, abutin ka ng siyam-siyam. Pangalawa, wala pang malaking kumpanya ako nakita na may ganong power bank with an integrated solar panel to itself. So isa yun sa tinitingnan kong rason bakit hindi pa nag-evolve yung technology dahil wala pang malaking kumpanya na nag-i-invest sa ganong klaseng technology. So sa ngayon, okay na yung ganitong setup. May magaganda ng solar panel na portable like EcoFlow na banggit kanina at yung ganito na mga power banks, very reliable. Kikita nyo naman, marami ng gasgas. Nasa 2 taon na sa akin ito pero reliable at yung performance hindi pa rin nagbabago. At isa pa pala sa kagandahan ng ganitong setup, kahit nagagamit mo itong 2 power banks na ito, you can actually charge your devices straight
from the solar panel. No, may dalawang USB-A na yan at mayroong isang USB-C. So habang ginagamit mo itong dalawang power banks, pwede ka pang mag-charge ng devices dito. So hindi mapuputol talaga yung flow of work mo kahit ilang araw walang kuryente. Tuloy-tuloy as long as may araw. Additional information lang, kayang i-charge ng ganitong 30 watts na solar panel ang ganitong power bank ng 3 hanggang 5 oras. Ganun ang range niyan. Depende sa init ng araw. Pero sa ganung range, sa 4 na oras habang nagcha-charge yung isang power bank, na fully charge mo na yung device mo, enough na yon to sustain yung workflow. Lalo na kung 3 pa ang power banks mo dahil 3 itong unit, 3 itong provisions na charging port, so mas marami kang flexibility magagawa. So yung ganitong klaseng setup, very reliable dahil mabilis na yung charging speed ng solar panel na ito at efficient na rin itong mga ganitong klaseng power banks. That's why hindi ko talaga i-recommenda yung mga power banks na may integrated solar panel, hindi pa reliable yung ganitong technology. Mas maganda pa rin yung ganitong klaseng setup. Isa pa palang option na nakikita natin sa market, di ba may mga improvised power station na rin na aabutin ng 80,000 milliamps, yung capacity na improvise, no, na mas mura, nasa 5,000 pesos ata yun, 6,000 pesos. Hindi ko rin siya i-recommenda kung may budget ka naman na 8,000 to 9,000 pesos for this setup dahil mas reliable pa rin yung mga power banks na gawa na from established brands. Hindi natin alam kung gaano katagal tatagal yung mga ganong setup. For example, itong dalawang power banks na ito, no, for 5,000 pesos, hindi na masama for 45,000 milliamps. Ito 20,000, ito 25,000. So I would prefer this kind of system pa din over improvised cheaper power stations. Sa size comparison naman, mapapansin ninyo, hindi naglalayo itong power bank dito sa iPhone 15 Pro Max. The same yung kanilang dimension. Mas mabigat lang at mas makapal itong power bank kesa sa iPhone. Nevertheless, napaka-portable pa rin. Para ka lang may daladalang dalawang iPhone kung ito bit-bit mo. The same thing dito sa Anker power bank na ito, 'di ba? Napakaliit, no? Hindi ganoon naglalayo yung bigat at yung laki. Ito namang solar panel na 30 watts na portable, ang ating point of reference dyan, itong iPad Pro M4 11-inch. Mas mahaba lang ng konti itong solar panel. So parang may dala ka lang na iPad dito sa ganitong setup. So napaka-portable pero hindi nag-suffer yung flow of work mo dahil nabanggit kanina, it can offer you continuous workflow gamit yung ganitong setup. Pero portable at mas mura. Pag-usapan naman natin yung real-world application nitong Ugreen Power Bank. Although dalawa yung power banks dyan, ang ipapakita ko lang sa video review na ito ay itong Ugreen dahil this will be the heart of the system. This is meant to charge bigger devices like laptop. Ipapakita natin mamaya gaano niya kabilis or kabagal i-charge ang isang MacBook Pro 16-inch at yung isang device na iPad Pro 11-inch. Ito namang Anker na power bank, this is meant for smaller devices like iPhone, AirPods. May 20,000 milliamperes na yan and 22.5 watts na charging speed. Pwede na yan for smaller devices. So sa ganitong setup, I would recommend dalawang power banks, isang malaking capacity at fast charging para sa main driver ninyo like MacBook at isang mas maliit na power bank for smaller devices. Alright, subukan natin itong real-world application, itong Ugreen Power Bank. Meron tayong dalawang main drivers dito, isang MacBook at isang iPad. Currently, nasa 100% ang battery level. Itong MacBook Pro M3 Pro 16-inch, meron siyang 18%. Samantalang itong iPad Pro M4 11-inch, nasa 61%. Okay. Currently, it's 4:35 a.m. Subukan natin i-charge at tingnan natin kung gaano kabilis. Another update, it's 5:05 a.m.
30 minutes ang nakalipas. So, 29% na lang si Ugreen. Si MacBook naman ay 54%, while the iPad is currently 84%. Charging pa din siya. Ayan, 0% at exactly 5:26. So, nasa 51 minutes bago naubos na fully drain si power bank ng Ugreen, 145 watts. Ang final battery level ni MacBook ay 72%. Si iPad 11-inch M4 Pro, 95%. Again, while reading notes dito sa MacBook. Sinasabi ba natin na pangit ang power station? Definitely not. Mas marami pa rin pwedeng gawin ang power station. Mas mataas ang capacity, maraming features, at lalo na yung mga high voltage na appliances pwedeng gamitin. Definitely, okay na okay ang option na ito. But if you're considering other factors like presyo, portability, and flexibility, you can consider my recommendation without sacrificing the quality of charging experience. Lalo na mga branded names na itong mga power banks na nire-recommenda natin. Kung nagustuhan nyo yung aking mga insights at kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, please consider subscribing to my channel and also please like this video. Sana nagustuhan nyo ang video na ito and I hope to see you on the next one.